Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media na booking na nga ang totoong pakay at plano ni Lisa Smugs at Kuting ng Norte dahil na booking na nga na talagang binayaran ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas itong si Trillanes na ito para magkalat sa mundo ng social media. Dito nga natin mapapatunayan na talagang inuuto na nila ang taong bayan at gumagawa na sila ng sarili nilang kwento para masira si VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte. Kilala natin itong si Trillanes na ito na talagang isa siya sa mga hindi tagahanga ni former President Rodrigo Duterte noon nung siya pa ay nauupo bilang Pangulo. Dito nga natin makikita na paulit-ulit nga nilang binabatikos si former President Rodrigo Duterte na ngayon lamang sila binabatikos. Ngunit nung hindi pa malapit ang eleksyon ay tahimik sila at talagang hindi sila makapalag. Ngunit nung nakatanggap na sila ng salapi galing kay Lisa Smugs at Kuting ng Norte, kasama na rin si Tambaloslos Romualdez na ito, ay muling nag-ingay itong si Trillanes at kahit ano-ano ngang binabato na kaso nga kay former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita na talagang kinampihan nga ng taong bayan si former President Rodrigo Duterte na kung tutuusin, ang sabi nga ng netizen ay ilabas ang pruweba kung talagang may kasalanan si former President Rodrigo Duterte ay dapat naman tong ikulong. Ngunit ngayon nga ay wala pa kayong napapatunayan dahil binabaliktad nyo namang ang mga ebidensyang laban sa inyo na maliwanag pa sa buwan. Ngunit ang nakapagtataka ay binabaliwala ito ng bias mainstream media. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong talye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na malaman nila na alam natin. Sige, attorney, ano po yun? Ano po ba yung bagong Hindi to chismis, totoo ito. Sige ito, po. Hindi ito yung pinag-usapan sa Pitong Gatang, sa Tondo, kagaya kay Fernando Po Jr. Hindi. Ano ito? Ito ang bagong balita. Binenta na. Huwag mo sabihin kay Kainso, ha? Huwag mo sabihin kay Kainso, kay Ago, saka kay Bad. Binenta na ni Trillanes ang oposisyon kay Lisa Marcos. Ay, Diyos ko. Oh. Gaano katotoo yan? Oh my God. Di ba, sino ba nananawagan na mag-isa yung kakamping at saka BBM? Sino ba nananawagan? Di ba siya? O bakit siya nananawagan ng ganon? Di ba, saradong oposisyon siya, di ba? O bakit, kumbaga, laman at loob niya, oposisyon. Tapos, ang kanununuan niya, nag-umpisa siya sa oposisyon. Tinulungan siya ni Noynoy sa oposisyon para maging senador kahit nakakulong siya. Tapos, binenta niyang oposisyon kay Lisa Marcos. So ngayon, yan ang dahilan kung bakit nananawagan si Trillanes ngayon na mag-isa na raw ang kakamping at saka BBM kasi wala nang unitives. Oh. Ano sabi mo niyan? Atin-atin lang to. Oh, anong tingin mo niyan? Wag mo lakasan, baka may makarinig sa labas. Kaya pala, ilang ulit ko nang napapanood at nababasa yung panawagan ni Sentry na makiisa na raw tayo sa Unikim. Oy, scope yan. Sabi ni Super Ma'am, kaibigan ko. Scope yan. Tayo lang nakakaalam yan. No, nakuha ko lang yan sa isa ko ring kaibigan. Nalulungkot naman ako, Tony, kasi isa ako talaga sa bumibilib kay Sentry dahil ang pinagtataka ko lang, bakit may mga nagagalit? Di ba naraman mo, nag-anunsyo siya, natatakbo lamang siya ng, hindi siya takbo senador, tatakbo lamang siya ng pagka-mayor ng Caloocan? O kasama niya si Ray Malonzo? Oh, kasama niya si Ray Malonzo. Hulaan mo kung anong dahilan. Bakit na lang siya? Maglokal na lang siya. Hulaan mo anong dahilan. Kasi hirit na. Hindi mo masabi kung anong dahilan. Sige, attorney. Ito yung dahilan.
Aalamin Ayaw ko niya. kung yung alam ko alam mo rin. Takot siya. Takot siya sa mga kakampings na malalaman na naibenta na niya ang kakampings Oh my sa God. BBM. So ngayon, para hindi maging issue, sa tingin niya, hindi na lang siya tatakbong nasyonal na posisyon. Tatakbo na lamang siya sa lokal, sa pagka-mayor na Caloocan. At balita ko Alam na talaga, kaya ito, A1 ang info ko. Sigurado ako sa info nito kasi kilalang kilala ko ang tao. Tsaka kaibigan ko noong araw pa si Ray Malonzo. Kasama niya si Ray Malonzo. Si Ray Malonzo, nga po, tatakbo ng congressman. Huwag ka maingay, District 1. Congressman ng District 1 ng Caloocan. Ang kasama niya si Trillanes, ang mayor niya. So, yan. Yan ang bagong oo. Ano yan ha? Basta kayo sa atin, ikaw at ako lang yan ha? nagulat ako dyan ha. Nagulat ako dyan, attorney. Nagulat ako. Huwag mo sabihin kay Kainso kasi baka malaman nila. Alam mo naman, tirador pa naman yun. Ano kaya gagawin ni Kaenso dyan? Ay well, sa tingin ko magagalit yun. Kasi siyempre, iba ang tingin niya kay Trillanes. Talagang Noon pa yan nagagalit si Attorney Enzo kay Sentry. Kaya nga medyo nagkakagulo-gulo ang mga taga-oposisyon noon ng nakaraang eleksyon. Marami anang balahura kay Attorney ay kay Senador Trillanes na mga kaya ayaw ng kaya ayaw ng mga supporters niya na samahan ang bunyog sa Hong Kong. Ay, saka sa Japan. Hindi naman siguro. Bibigyan na lang natin ng pagkakataon. Ang gusto ko lang sana mangyari, malaman ni Trillanes na merong ganitong kwento. At huwag na siya, humiwalay na siya kay First Lady Imelda, kay First Lady Lisa. Huwag na siya tumuloy. Bumalik na siya ng posisyon. Paano yung kung bayad na? Ha? Paano yung kung bayad na, attorney? Ano yung susuli yung bayad? Di pwede naman isuli ang bayad eh. Wala naman nagbabawal sa pagsusuli Okay lang naman isusuli. Pwede naman hindi isuli. Kung hindi niya susuli. Huwag na isuli kasi yun. Pero naman ang bayad yun eh. Hayain na. Basta siguro iniisip ni Sentry. Iniisip siguro ni Sentry. Ipapanawagan niya. Pero depende sa tao kung sasama. Diba? Anyway, ito naman ang nagsabi sa akin talaga. Kasi siyempre, sino man hindi maniwala. Sino man salamat maniwala na, attorney. Pero at least, may time pa naman si Trillanes na kumawala sa tanikala. Saka sakaling hindi ito totoo, magdeklara siya at sasabihin niya, huwag na siya manawagan na magkampihan ng kakamping at saka si oposisyon. Pangit yun. Buti na lang nalaman mo. At least nalaman namin. Kasi, walang alam lang ng mga tao sa nangyayari. Kasi yung trust kasi andoon ng mga taga-oposisyon kay Sentry. Ngayon, para sa akin dyan sa balitang yan, attorney, depende yan sa mga tao kung magsasanib ang pink at saka ang red, no? So, magiging fosya yan. Marami na papaniwala ni Trillanes na laban kay Duterte daw lahat. Pero laki ng alam mo, marami tayong naguyo dito sa totoong kwento. Marami siyang naintaring. Alam mo bakit ko naniniwala ako na totoo ito? Ito sabihin ko kay Gio Freeze, sa lahat ng hindi maniniwala. Kay Gladys Bilibili, dito sa aking mga comment section, sapagkat ang nagsabi sa akin, kaibigan kong matalik. Matagal ko nang kasama sa media. At ito siya ay nagiging tinatawag na public relations man. Kumbaga alam niya, connect siya, kaibigan niya si Ray Malonzo. So sila doon kasama sa kalabanin nila si Oscar Malapitan na grupo. Kalabanin din nila yung grupo ni Egay Erese diyan sa Caloocan. Kalabanin din nila yung grupo din ni Echeverry. So yun. Kasi mga yan tatlong binabanggit ko, dating tauhan lamang yan ni Ray Malonzo. Kasi
ito naman, aaminin ko na sa iyo ha. Noong araw, Opo. nasa People's Tonight ako, editor, tinulungan ko yan si Ray Malonzo sa kanyang laban. Akala ko totoong laban. Laban sa mga mga asistyo. So, lumabas pa nga yung kwento, binuhay pa nga namin yung kwento tungkol sa the Big Four, yung gang na nang rape kay Marian de la Riva. So, yun ang kami doon na nagpalabas ng mga istorya na ganun, kwento na ganun, sa pagtutulong namin sa inaakala namin na magaling na magiging mayor ng Caloocan City. Napatumba namin ang asistyo na dinastiya. Yun. Oo nga, tagal ni Asistyo naglingkod. Ray Manunso ay malapit din sa akin yan kasi magkakilala, magkakaibigan kami. Hanggang ngayon wala naman kami pinag-awayan yan. So, tapos sila magsasama ni Trillanes sa isang ticket nila sa lokal na ticket. Yan. So, kaya pala. May blessing ni First Lady. So, yan po ang Kaya nga, pupurpahin niya yung ticket sa Caloocan kasama yung ticket ni BBM at saka ticket niya sa Caloocan. So, ganun ang mangyayari. So, sabihin, iniwan niya na yung oposisyon? Malamang na, kung ako tanungin mo, ayoko na magiging hindi na tayo pinanganak lang kahapon. Alam na natin ang ibig sabihin yan. Yung mga ganung mga patutsada. Halimbawa, ikaw may kaaway ka sa kapitbahay mo. Hindi ka makapagsabi ng dekta. Ang ginawa mo, nag-post ka sa Facebook. Hoy, ikaw, tatarantana ka kung dati lumuluha ka sa akin, binibigyan kita ng pera, pang tuition ng anak mo. Ngayon, hindi mo na ako kilala. Yung mga ganoon, mga patutsada. Wala kang lakas loob na magsalita sa mga nagkasala sa iyo. Parang ganoon yun. So, tama. Ngayon. Kaya nga, sa totoo lang, gusto kong kantahin ang kanta na paborito ni Percy Lapid. Yung kanta na, if you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for tenderness, you might just as well be blind. It always seemed to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so and true. Yun, ganun. Sabi pa ni Sara. Sabi pa ni Sara Duterte, there is no such thing as honest politician. Parang inamin niya rin na siya hindi honest. Kaya yan ang dahilan kung bakit sa mga kwarto, sa dingding ng eskwelahan, ay pinatanggal yung mga nakalagay ng mga poster doon. It is the best policy tinanggal. So ngayon, pati nga poster ng BBM pinatanggal kaya nga sa akin lang siguro, may panahon pa naman ito si Trillanes na iklaruhin mong stand mo at huwag ka nang manawagan na makipag-join ang kakamping sa BBM. Hindi ko ako papayag. Alam mo bakit? Number one, sarado at solido ang ebidensya ko na Smartmatic ang nagpapanalo kay BBM at saka kay Sara. So bakit natin tulungan niya kahit na magandang loob pa yan, kahit maganda pa ginawa, fake presidensya, hindi natin sa presidente. At bakit tayo makipagkampi? Ninakawan niya ng totoong kapanalo, si Leni. Si Leni ang totoong nanalo. Balikan natin. Huwag na muna tayo tumingin sa Smartmatic. Tumingin lang tayo sa mga nahuling rally sa kanyang meeting di Abansi sa Ayala, sa Buendia. Punong-puno yan. Left and right. Cross na kalsada yan. Punong-puno yan. Milyones yun. Yun pa lang Hindi mo makaya yan. Tapos nagrally pa sa Macapagal Avenue. Puno niya Macapagal Avenue. Tama. Andun ako sa rally ni Atty. Leni. Andun ako. Saksi akong buhay. Pwede mo sabihin may mga puwang pang manglangaw lumipad sa gitna Ito, pero hindi napakasakit. Kaya sa akin dito, alam mo, mortal na kasalanan ni BBM at saka ni Lisa at saka ni Duterte. Si Duterte may pakana ng lahat kasi kausap niya na yung Smartmatic. Mula pa noon. Si Arroyo, attorney. Huwag niyong aalisin si Arroyo. Kasama si Arroyo dyan. Si Arroyo ang unang nagkausap ng Smartmatic.
mula nung panahon ng Otso Diretso ng 2019 na sinabi mo ni isang opposition walang nanalo, Smartmatic na yun nagpapanalo sa kanila. Kaya Smartmatic din ang nagpapanalo noon kay Lito Lapid. Nang agyabang-yabang sa ngayon. So, ibig sabihin is, hindi tayo makawala sa tinikala nito na ngumiti lamang si Satanas sa iyo ay kaniging kaibigan mo. Hindi mo ba alam na si Satanas ay talagang may buntot? Ang tao may buntot. Ay, Satanas talaga, hindi na magiging tao yan. May buntot eh. Yes, attorney. Tama ka dyan. Gusto ko, bigyan pa namin kayo pagkakataon, Mr. Trillanes, Antonio Fuentes Trillanes Deport. Bibigyan pa namin kayo ng chance. Kaming mga grupo wala na nga yung hindi kami papayag sa tinatawag na papanig, makipagsanib pwersa sa grupo ng mga Satanas na mga Smartmatic President, Smartmatic Vice President. Ganun lamang ho kasimple. So, bakit ka makipag-anunsyon yan? May intention ka talaga. Ang style, alam mo, napansin ko na noon pa yan. Politiko yan. Kita ko yan sa kulungan noon, sa Camp Crame, nag-usap kaming dalawa lang. Sinabihan ko siya, sabi ko, don't waver. Kasi ang lahat ng tao ngayon nakatingin sa iyo. Nasa kulungan ka nga, pero malaking respeto sa iyo. Sana hindi ka magbabago. Wala. Yan. So, yan ang problema dyan. Kaya nga, isa rin dahilan yan, sa totoo lang, isang dahilan yan, marami ako nakausap ng grupo na magdalo na hindi na rin, humiwalay na rin. Dahil nga, nawala sa ganong ano. Okay, biglang nawala yung, pati yung mga group chat sa Messenger, nawala na. Yung mga supporters niya nawala na. Wala na rin nagsasalita sa akin regarding kay Atty. Kay Senador Trillanes. Kahit grupo ako, kahit may subscribers ako, hindi ako magbabago sa aking panindigan, aking karakter, sa aking katapangan. Paglaban ko, tuloy-tuloy ang laban ko. Kahit pa sabihin natin na matatalo ako nang dahil lamang sa mas malakas ang kalaban, hindi po yan dahilan para ang iyong mga kampi ay iyong iwanan. So, ibig sabihin, kahit ang ibig sabihin niyan ay kamatayan, hindi mo pwede iwanan ang iyong mga kakampi. Ganun naman. Dapat nanindigan, ano? Sinimulan niya ng makipaglaban eh. Bakit kaya nga, tigilan niya na para mawala na yung duda. Kasi ang problema ko, ang nagsabi sa akin ay napagkakatiwalaan kong tao. Matagal okay lang, attorney. Salamat ng marami kasi nga na-i-inform nyo kami. Kasi kami, syempre, ako kasi nakikita ko lahat yan, naririnig ko, napapanood ko, nababasa ko lahat ang panawagan ni Sentry. Kaya lang, ang sa akin kasi, iniisip ko, paano nangyari yun? Si Senadora De Lima, si Sentry, close yan sila eh. Kasi pareho yan silang binanata ni Duterte regarding sa drugs. Di ba? Diba? Kumontra na si De Lima? Kumontra si Risa sa kanya? Nagsalita na si De Lima at si Risa. Yan, hindi daw talaga po pwede na maki-join sa unity team ang oposisyon. Sabi ko nga, tama yan. Kasi yun yung comment ko doon sa Instagram at saka sa Twitter, sa X. Sabi ko, tama po yan, Senadora. Kailangan may prinsipyo at paninindigan tayo. Hindi tayo maghihiwa-hiwalay sa oposisyon. Tayo ang original na oposisyon. Gusto ko mag-comment ka dito. Sabi ni sa aking sabi ni Kaka Alvin Coya, baka naman ang gusto ni Senator Trillanes na siguraduhin na di na makabalik ang mga Duterte. Pamamaraan ba yan? Na magsama ang kakamping tsaka BBM para matatalo ang Duterte? Sige, ikaw nga mag-isip kung pwede ba na dahilan yan. Sa akin, attorney, hindi naman masama sana kung walang tinutukoy na kulay at kung walang tinutukoy na partido. Yung bang, ang akin, attorney, hayain ang tao na magkaisa
sa sarili nilang pananaw at paninindigan, hindi yung nakukuha lang sa udyok. Kasi ako talaga hindi ako pwede udyokan ng kahit sino. Basta ako, kung sinong matino, kung sinong maasahan, kinikilatis kong mabuti ang isang politiko. Inaalam ko, kahit i-search ko na i-search yan kung ano na ang mga nagawa niyan. Kahit mapuyat ako sa pagbabasa, sa pag-search. Sinisearch ko yan pag malapit na ang campaign. Kung ito ba'y karapat dapat kong suportahan o hindi. Ngayon, dahil nga marami tayong naranasan kay Marcos sa magulang niya at yung pakikiisan niya kay Duterte nung nakaraan. Kasi kung talagang laban sila, laban talaga. Walang magbabago sa kanilang paninindigan dapat. Pag galit ka sa isang tao, galit ka. Hindi yung makikipaglaro ka. Hindi yung makikisakay ka lang sa agos. Makikisabay ka lang sa agos. Hindi yon. Panindigan mo, kagaya na Senador Risa Hontiveros, kahit kailan, hindi siya humiwalay sa Rosas. Hindi siya humiwalay sa oposisyon. Nanindigan siya hanggang ngayon. Lalo siyang tumapang ngayon na nag-iisa siya na nanalo sa oposisyon, di ba? So, ganun ang gusto ko ring politiko na pinaninindigan. Kasi ako man nakipaglaban ako kay Duterte hanggang ngayon nakipaglaban ako. Pati kay Marcos na sumama kay Duterte, nakipaglaban din ako. Pero hindi ko kailanman ino-okay yan ang mga request sa akin na Ate Marie, Ma'am Marie, o Aling Marie, Marcos tayo forever. No way. Wala akong kinukomentuhan o wala akong nire-reactionan na ganyang mga komento. Basta ang iniisip ko, hindi mapapagod ang aking pakiramdam sa mga taong nararapat at hindi para iupo sa gobyerno. Ganito lang sa akin. Let us be reasonable. Ang karamihan na kaisipan na maraming naniniwala po kay Senator Trillanes na kailangan na mag-isa ang kakamping kay BBM para masigurado na matalo si Duterte kasi si Duterte maka-China at saka si BBM ay hindi maka-China. Mukhang mali po yan na argumento. Niloko po tayo ni BBM. Unang-una, bakit kung talagang hindi siya maka-China, bakit po hindi niya tinataasan ang buwis ng mga produkto galing sa China? Kung talagang hindi niya kakamping China, gagamitin niya ang lakas ng presidente na taasan ang buwis ng lahat ng produkto na nanggagaling sa China. Number 1. Number 2, bakit pinapayagan mo at babayaran pa rin ng Pilipinas ang inutang sa China? Ginagawa ng Amerika, may utang din ang Amerika ng sobrang $1 trilyon sa China, pero ginagamit ng Amerika na kasangkapan ang kanilang utang sa China para sabihin, mag-behave ka nga, Mr. China, kasi kung hindi mag-behave, hindi kami magbabayad ng utang namin sa iyo. Ganito, dapat ganun ang ginagamit. No? Kung ako presidente, anong gagawin ko? Next is, kung talagang hindi siya maka-China, bakit hindi niya bawalan ang kanyang nanay na makipagkita, makipaghalikan sa ambasador ng China? Number 4, dapat bakit hindi niya taasan ang buwis ng lahat ng electric cars na China-made dito sa Pilipinas? Kung ako talagin mo, hindi talaga ako conforme na maka-China hindi maka-China si BBM kasi nangyayari yan. Ang gusto ko naman hanggat hindi binawalan, hanggat hindi pumapayag ang China na hindi na sila mananakop sa exclusive economic zone natin, wala tayong pag-usapan. So pare-pareho lang kung ako tanungin mo si Duterte tsaka si BBM naglalaro sa China. Ganon lamang po. Si Duterte mas kailangan ng China kasi kailangan ng China pinakahuli niya kanyang taga-depensa laban sa International Criminal Court. Kasi malalapit na po. Ganito lang masabi ko. Sa atin, dapat matututo na tayo na kung ang kulay ng pink ay pink lang yan. Hindi mo pwede haluan ng pula. Pag hinaluan mo ng pula ang pink, magiging kulay dugo yan. Ang blue at saka dilaw, kung paghaluin mo, ay magiging green. So magiging Sara Duterte yan. So ibig sabihin, huwag na tayo, kung alam ninyo ang tinatawag na siyensya
ng primary colors. Ano ang primary Tama, colors? tama, attorney. Ito lamang. Dilaw, asul, pula. Pag hinalo mo ang dilaw sa pula, magiging orange. Gusto niyo bang maging orange kayo? Pag hinalo mo ang dilaw sa asul, magiging violet. Ano ba? Violet bang resulta? Di ba? O dilaw at saka pula. Dilaw at saka blue at saka pula, maging violet. Pero kung dilaw at saka, sinabi ko, magiging orange, dilaw at pula. Kung asul at dilaw, magiging green. Kung asul at pula, magiging violet. Ayan ang mga secondary colors kung pinag-aralan namin sa elementary school. So ngayon, hindi pwede mo talaga paghaluin kung anong kulay. What is black is always black. What is white is always white. Yan ang sa akin. Ngayon, kung hindi natin, kung kinakailangan pa pala natin makipag-alyado sa iba, well, that's to me, that's the end of the fight. Huwag na kayo mangarap. Ano na lang kayo? Palirin kayo kung saan iihip ang hangin, doon na lamang kayo. Kasi sa akin, sigurado ako na lahat dyan ay ngayon ay maraming mga matatag, maraming hindi matatag. Maraming iba dyan na, kita mo si Harry Roque na lang, huwag ka na lumayo. Na dati ay human rights lawyer. Human rights lawyer, ngayon human left lawyer na. Kasi he left the rights. Okay. He left the, So, he left he left the circle of the fighters. Oh. Ito, attorney, meron ditong comment si Miss Marie Samson. Ang sabi niya, posible na ayaw ni Sen. Trillanes makapasok ulit ang mga detected o ang mga Duterte. Malaki ang respeto ko kay Sen. Trillanes. Sabi naman ni Jessie Parasheta, to be fair, Aling Marie, sa issue kay Sen. Trillanes, panoorin niyo muna ang interview sa kanya kung bakit sinasabing umanig siya sa pula. Yan, okay, mamaya natin yan. Hindi ako naniwala sa kanyang dahilan. Hindi ako naniwala sa kanyang dahilan. Malaki ang dahilan dyan. Hindi kaya na, kung umalis na yung Marcos kay Duterte, talo ni Marcos sa dami ng boto si Duterte. Ganun lang. Ano ba kailangan? Mas maraming kakamping. Ang senaryo ko dito, attorney, kung sasapi ang Pink sa Uniteam, is masasabi ni Marcos na siya talaga ang malakas at mapalalabas niya na siya talaga ang panalo dahil ang mga Rosas ay sumuko sa kanya. So nasa naman ang ating pride, nasa naman ang ating prinsipyo dito, nasa naman ang ating paninindigan bilang mga Rosas. Yun lang naman yung sa akin, ano. Ngayon, kung si Sen. Trillanes ay nanawagan na makiisa na sa Uniteam, maaari ngang may mga rason. Unang-una, hinihiling niya talaga papasukin ang ICC. Pangalawa, madali naman din kasing maging mabait, magbait-baitan para makuha mo ang isang laban. Diba? Ganito lang sa akin na kung may galit si Trillanes, siya lang ba nagagalit sa Duterte? Sige, huwag mo ariin ang mundo na ikaw lamang may karapatan sa galit laban sa Duterte. Mas may karapatan ang mga taong pinatay ang kanilang mga kaanak. Yes, attorney. Huwag mong sabihin na pasensya ka na, iba-iba tayo yung paningin, pero ang paningin ko dyan ay binenta mo na ang laban ng kakamping sa kay BBM. Ganun lang ang tingin. Ganun lang kasi. Natutuwa ako sa comment naman ni Louie Obando dito, green plus red equals greed. Uniteam. Green plus red equals greed. Oh, ang ganda ng equation niya. Oh. Dito nga natin mapapatunayan na talagang itong si Trillanes ay tuta talaga na Elisa Smugs at Kunig ng Norte. Dito natin makikita kung sino nga ba talaga ang tunay na bayaran at kung sino nga ba talaga ang naglilingkod para sa taong bayan. Kaya naman sana banat ng maraming netizen na hindi na sila magpauto sa puro salitan lamang at wala sa gawa. Tulad na lamang ng nangyari ngayon, sana ay hindi na maulit muli. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-usapan.